Hindi ako umiyak noong isinilang ako. Ang una kong nilunok ay hindi gatas, kundi isang gintong gamo-gamo na lumipad papunta sa aking duyan. Sa sobrang takot ng Comedrona, hinimatay siya noon din. Kumuha naman agad ng pamalo ang tatay ko. Balak na patayin itong halimaw na kumakain ng insekto. At patayin ako noon din. Pero ipinagtanggol ako ng nanay ko kahit buhay niya ang kapalit. Kaya ako nabuhay. Ang kakayahang kumain ng gamo-gamo ay tiyak na tanda ng pagiging maharlika. At totoo nga, noong ako'y 5 taong gulang, tuluyang nagbago ang aking kapalaran. Malubha ang sakit ng matandang emperador. Nagsagawa ng panghuhula ang tagapayo ng kaharian. Sabi niya, ang kapalaran ko raw ay magpapalakas sa emperador. Ako raw ang nakatadhanang maging reyna. At may liligtas ko ang emperador sa kanyang karamdaman. At ganoon na nga, dinala ako sa palasyo sakay ng isang silya. Naging pinakabatang reyna ng dakilang Chu. At himalang gumaling nga ang matandang emperador. Mula noon, inalagaan niya ako sa palasyo na parang isang anteng-anteng. Mas bata pa ako sa pinakabata niyang anak. Halos kaedad ko lang ang kanyang mga apo. Espesyal na pinasama ako ng matandang emperador sa grupo ng mga batang prinsipe. Upang mag-aral sa silid-aklatan ng palasyo. Ang maganda niyang dahilan ay upang mahubog daw sa akin mula pagkabata ang mga katangian ng isang reyna. Likas akong pilyo at makulit. Wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin ng posisyon kong ito. Para sa akin, lumipat lang ako sa isang malaki at magarang bahay. Ang mga pagkain at gamit ay mas magaganda kaysa dati. Bago ako mapunta sa palasyo, datang ama ko ay isang hamak na opisyal militar na may ika-5 ranggo. Marami kaming magkakapatid. Dahil maliit ako, hindi ko naranasan ang magandang buhay. Para makakain ng sapat sa aming tahanan, kailangan kong paghirapan at ipaglaban ito. Inakyat ko ang mga pader na mas matataas pa sa akin, para lang makapitas ng ilang maasim na prutas na pampuno ng tiyan. Nanghuli ako ng mga ibon sa himpapawid, at mga daga sa lupa. Lahat ng iyon ay para lang hindi mamatay sa gutom. Para makakuha ng isang subo ng pagkain. Nakipag-away ako sa aking kapatid sa ama. Inamot ko ang kanyang mukha. Ang kapalit nito ay isang matinding bagbog. Sa mansyon, ako ay isang pabigat lamang. Dumating ang utos na gawin akong emperatris. Halos tuluyan nang nakalimutan ng aking ama na may anak siyang tulad ko. Hinalugog niya ang buong mansyon. Hanggang sa isang sulok, natagpuan niya akong halos mamatay na sa gutom. Noong araw na pumasok ako sa palasyo, niyakap ako ng aking ama sa unang pagkakataon. Ang kanyang madidilim na mga mata ay kumikinang na parang ginto. Mabuting anak, isang pagpapala na mapili ka ng emperador. Kapag naging emperatris ka na, huwag mong kakalimutan na galing ka sa pamilyang Lin. Kapag umunlad ang pamilyang Lin, mas lalo kang uunlad. Noong mga panahong iyon, bata pa ako. Hindi ko maintindihan ang mga pasikot-sikot sa kanyang mga salita. Ngunit malinaw kong natatandaan na sinabi niya, ang iyong kapatid na babae ay may pinag-aralan at magalang. Siya ang tunay na nararapat para sa prinsipe. Halos matawa ako ng malakas. Ilang beses na akong muntik mamatay sa kanyang mga kamay. Hindi ko gusto ang mansyon ng Lin. Mula nang magkaisip ako, hindi ko na ito gusto. Kaya naman ang mga sinabi ng aking ama, wala ni isang salita ang pinansin ko. Sa palasyo, namuhay ako ng napakaginhawa. Lahat ay gumagalang sa akin bilang emperatris. Walang sino man ang mababa ang tingin sa akin dahil sa aking murang edad. Pagkalipas ng 3 taon, pumanaw na rin ang matandang emperador. Payapa siyang yumao, nang maluklok ang bagong emperador. Ako ay 8 taong gulang pa lamang. Isa na akong balo na emperatris. Ang edad ng bagong emperador ay halos kasantulad ko. Bagamat hindi kami madalas magkita, marunong naman siyang sumunod sa tuntunin. Sa tuwing magkikita kami, magalang niya akong tinatawag na inang emperatris. Siguro ay dahil iniisip niya na ang tumawag ng nanay sa isang 8 taong gulang na paslit, model. Nakakailang talaga, mula nang maluklok siya sa trono. Ang mga pagkakataong nakita niya ako, ay mabibilang lang sa mga daliri. Pero madalas ko namang nakikita ang mga kasama ko noon. Sa silid-aralan ng palasyo, ang mga prinsipe. Ngayon, ang pinakamatanda ay 12 taong gulang na. At ang pinakabata ay 5 taong gulang pa lang. Mas bata pa sa akin. Ang maliit na batang ito na 5 taong gulang ay si ika-11. Noong unang beses siyang pumasok sa silid-aralan ng palasyo, ang kanyang malalaking mata ay palinga-linga. Puno ng pagkamangha, tumatakbo siya papunta sa akin gamit ang kanyang maiikling binti. At sumisigaw sa kanyang pambatang boses, Lola Emperatris. Hindi ko talaga kinaya ang tawag na iyon. Pero nang maisip ko, na kahit ang emperador na mas matanda pa sa tatay ko ay kailangan akong tawagin yan. Natanggap ko na rin. Sige lang, tawagin niyo lang ako. Tutal, ako naman ang may pinakamataas na katayuan sa buong palasyo ngayon. Sobrang lapit niya sa akin. Mas malapit pa kaysa sa sarili niyang ina.
Siguro dahil mas pilyo ako sa kanya. At mas mahilig maglaro, kaya laging masaya siyang sumusunod sa akin. Ang emperador ay takot na makita ako. Kapag nakita niya ako, kailangan niyang yumuko at tawaging inang reyna. Gusto na lang niya akong iwasan. Ang mga consort sa harem ay abala sa pag-aagawan ng pabor. Kaya walang pumapansin sa amin. Kaya, kahit nakasama ko si ika-11 at guluhin namin ang buong harem, walang sino man ang nangahas na magsalita laban sa amin. Itong maliit na bata, sa edad na 5 taon, natuto ng gamitin ang kapangyarihan ng iba para sa sarili. Pagkalipas ng ilang panahon, napansin kong matagal nang hindi pumapasok ang panganay na prinsipe sa silid-aralan ng palasyo. Nang magtanong ako, nalaman kong siya pala ay itinalaga na bilang prinsipeng tagapagmana, at nagsimula ng mag-aral kung paano pamahalaan ang bansa. Ang bilis talaga ng panahon. Toong una, yung batang may malalaking mata, na tumatawag sa akin na Lola Imperatrice, ang panganay na apo ng emperador, ay malaki na ngayon. Naalala ko na naman bago ako pumasok sa palasyo ang mga sinabi ng aking ama. Noon, hindi ko maintindihan. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Ang totoo, gusto niyang maging prinsesa ang ate kong si Lin Yuyao. At sa huli ay maging Imperatrice. Ang lakas naman ng loob niyang mangarap. Hindi pa ba sapat na may isang Imperatrice na sa pamilya? Gusto pa niyang magkaroon ng 2. Siguro dahil nakita niyang ako, isang hamak na anak lamang sa Querida, ay naging isang Imperatrice. Nagbigay siguro iyon sa kanya ng napakalaking lakas ng loob. Nang ang panganay na prinsipe ay ginawang tagapagmana ng trono, hindi na mapakali ang aking ama. Pagkalipas ng 3 araw, nagpadala siya ng sulat para humiling ng pakikipagkita. Pwede ko namang hindi siya harapin. Pero naku-curious ako kung ano ang gusto niyang gawin. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, na makita ko muli ang aking ama. Hindi siya tumanda ni Kay Titing. Sa halip, mas mukha pa siyang masigla. Nang ako'y ginawang Imperatrice, itinaas ng emperador ang kanyang posisyon. Isa na siyang opisyal na may 3 ranggo ngayon. Dahil may isang Imperatrice sa pamilya, naging masagana ang buhay ng aking ama. At ngayon, umaasa siyang magkaroon pa ng isa. Nakaupo ako ng tuwid sa aking trono, habang minamasdan mula sa itaas ang taong ito na ama ko lamang sa pangalan. Tumangkad ka ng malaki. Kumusta na po kayo nitong mga nakaraang araw, ama? Nagpalitan kami ng salita, puro formalidad, na para bang kami ay ordinaryong mag-ama na matagal nang hindi nagkita. Hanggang sa bigla niyang binago ang usapan. At binanggit ang ate kong si Lin Yuyao. Naaalala ka ni Yuyao nitong mga nakaraang araw? Sabi niya, nag-iisa ka raw at malungkot dito sa palasyo. Bakit hindi mo papasukin ang ate mo sa palasyo para samahan ka? Siya ngayon ay 16 na taong gulang na. 2 taon na lang at nasa tamang edad na siya para mag-asawa. Kailangan na talagang magmadaling pumasok sa palasyo para magkalapit sila ng loob ng prinsipe. Ang tingin sa akin ng ama ko ay isa lang akong batang paslit na walang alam sa kahit ano. Madaling kontrolin, di ba? Ang hindi niya alam, bata pa lang ako ay may sarili na akong pag-iisip. Lalo na 3 taon na akong naninirahan sa palasyong ito. Napanood ang mga babae sa palasyo na mag-away-away. Marami na rin akong natutunan. Dahil sabik na sa akin ng ate ko. E di manatili ka na lang dito sa palasyo ko bilang isang dama. Agad na nagbago ang itsura ng mukha ng ama ko. Ang layunin niya ay ipakasal si Lin Yuyao sa prinsipe. Ang maging isang dama, sa huli, ay para ka na ring isang alipin. Paanong papayag dyan? Mas mabuti kung hayaan mo na lang manatili ang ate mo ng sandali. Napangisi ako ng may pang-iinis. Patalim ang aking mga mata. Ama, ipadala mo na bukas si ate sa palasyo. At sunduin mo na lang siya sa pista ng gitnang taglagas. Siguradong magkakaroon ng piging sa palasyo para sa pista. At bago pa man yun, ipapaalis ko na si Lin Yuyao sa palasyo. Hinding-hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong makita ang prinsipe. Ang prinsipe ay isang mabuti at maginoong tao. Hindi karapat-dapat si Lin Yuyao para sa kanya. Kahit nalabag sa loob ng ama ko, wala siyang nagawa kundi ang pumayag na lang. Tutal, ang pagpayag na makapasok si Lin Yuyao sa palasyo ay isang malaking hakbang na rin. Kinabukasan, ipinadala na si Lin Yuyao sa aking palasyo. Inutusan ko si Su, nabigyan siya ng isang silid sa malayong bahagi. Malayong-malayo sa aking silid tulugan. Kamahalan, hindi po ba kayo magkasundo ni Binibining Lin? Siya ang taong ipinadala ng dating emperador para alagaan ako. Masasabing siya na rin ang nakakita sa aking paglaki. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan kong tao sa palasyo. Wala akong dapat itago sa kanya. Mahina kong sagot, hindi sa hindi kami magkasundo. Hindi ko talaga kasando ang buong pamilya Lin. Agad na naintindihan ni Su. Tumango siya na parang may malalim na iniisip. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit ng bandang gabi na, habang inaayos ang hapunan ni Lin Yuyao, tahimik niyang ipinaalis ang ilan sa mga pinakamasasarap na putahe. Itinutulak ko nang ang palayo si Lin Yuyao.
Kaya malinaw na ang gusto kong sabihin. Hindi ko inasahan na makalipas ang 3 taon. Lalong kumapal ang kanyang mukha. Aking kapatid, ang tagal na nating hindi nagkikita. Siguradong miss mo na ako, ang ate mo. Nakakatawa talaga siya. Akala niya siguro na dahil bata pa ako, ay nakalimutan ko na kung paano niya ako inapi noon. Binibining Lin, mas mabuti sigurong iba na lang ang itawag ninyo sa akin. Kumunat ang noo ni Sumomo. At biglang sumabat para putulin ang sasabihin niya. Ang mahal na Reyna ang pinakamarangal na babae sa buong palasyo. Hindi na maaaring gamitin ang mga tawag na para sa labas ng palasyo. Tiningnan ko si So nang may paghanga. Talagang tama sa puso ko ang sinabi niya. Napahiya si Lin Yuyaw kaya nawala ang kanyang ngiti. Pero hindi pa rin niya binitawan ang kamay ko. Tila ba gusto niyang ipakita sa harap ng iba na magkunwaring malapit na malapit kaming magkapatid. Siyempre, hindi ko siya hahayaang magtagumpay sa gusto niya. Ayaw niyang bumitaw. E di ako na lang ang aalis. Bigla akong tumayo nang hindi niya inaasahan. Napakaganda ng mga bulaklak sa hardin ng palasyo. Halika tingnan natin. Ay, teka, naalala ko, allergic ka nga pala sa pollen, ate. Kaya mas mabuti pang dito ka na lang. Ngumiti ako ng isang napaka-inosenteng ngiti. At lumabas na kasama si Su. Anong magagawa ko, bata pa naman ako. At likas sa mga bata ang pagiging mahilig maglaro, di ba? Sa hardin, nakasalubong ko ulit ang ika-11 prinsesa. Kasama niya ang mga hardinero na namimitas ng mga bulaklak. Sabi niya ay gagawa raw siya ng cake na gawa sa mga bulaklak na iyon. Nang makita niya akong papalapit, masaya siyang tumakbo palapit sa akin. Lola Emperatrice, napakasarap po ng Asmendas cake. Paborito kong pumunta sa maharlikang hardin para tumingin ng mga bulaklak. Dati, sa mansyon ng mga Lin. Dahil allergenic si Lin Yuyaw sa pollen ng bulaklak, walang kahit isang bulaklak sa mansyon. Nalaman ko lang nang makarating ako sa palasyo, na ganito pala kaganda ang mga bulaklak. Sinamahan ko ang ika-11 prinsipe na panoorin ang mga manggagawang namimitas ng Asmendas. Maya-maya lang, dumating din ang ika-7 prinsipe na si Zhao Yuan. Yumukod siya bilang paggalang sa akin. At pagkatapos ay tumayo sa tabi ko habang nakapamulsa sa likod. Maliban sa ika-11, ang ibang mga prinsipe, kapag kami-kami lang, ay hindi ako tinatawag na Lola Emperatrice. Ang ika-7 prinsipe ay 10 taong gulang na ngayon. Paging noong bata pa siya, mahinahon na siya. Ngayon, mas lalo siyang mahirap basahin. Sa sandaling iyon, napadaan sa maharlikang hardin ang prinsipe tagapagmana na si Zhao Jin, nakalalabas lang mula sa kanyang pag-aaral. Nang makita niya ang grupo namin, huminto rin siya sa paglalakad. Ano ang tinitingnan ninyo? Kuya prinsipe tagapagmana, namimitas kami ng Asmendas, para gumawa ng Asmendas cake. Nakatingala ang kanyang munting mukha, puno ng kasabikan ng kanyang mukha. Magiliw na hinaplos ng prinsipe tagapagmana ang ulo ng ika-11. Hindi ba't pinagbabawalan ka ng iyong inang consort na kumain ng matatamis? Ngumiti ang ika-11 na parang isang munting sorrow. Gagawin ko po ito sa palasyo ni Lola Emperatrice. Sa ganoong paraan, hindi na ako paparusahan ni inang consort. Ang ngiti sa aking mga labi ay biglang naglaho. Ang batang ito, ginagamit na naman akong panangga. Bigla kong naalala, may isa pang lintas sa palasyo. Kaya dali-dali akong tumanggi. Takot din ako kay Consort Sian. Kinuha ng prinsipe tagapagmana ang basket ng Asmendas mula sa kamay ng batang Yunuko. At nakangiting sinabi, walang problema, sasama ako sa inyo. Sabihin mo na lang na gusto kong kumain ng cake. Sa huli, sumunod sa akin ang 3 prinsipe pabalik sa palasyo. Wala akong nagawa kundi bigyan ng senadorya si Su. Sinabihan siyang bantayang mabuti si Lin Yuyaw. Naging interesado ang prinsipe. Iminungkahi niyang kami na mismo ang gumawa ng mga cake. Sabi niya, kapag natapos na, mag-uuwi rin daw siya para matikman ni Maharlik ang binibining Sian. Nang sabihin niya ang mungkahi, agad-agad itong sinang-ayunan ng lahat. Mahina ang lakas namin ni ika-11. Kaya kami ang namamahala sa paghahalo ng mga talulot at palaman. Ang prinsipe at ang ika-7 naman ang namamahala sa pagmamasa. Habang kami ay masayang-masaya sa paggawa, isang malambing na boses ang umistorbo sa amin. Ate, naisip ko sa sarili ko, masama to. Dumating pa rin ang linta. Biglang pumasok si Lin Yuyaw. Medyo maluwag na ang kanyang panusok sa buhok. Mukhang hindi siya napigilan ni So. Nakasunod sa kanya si So na halatang napipilitan lang. Umiling ako sa kanya. Hindi niya kasalanan. Sa ugali ba naman ni Lin Yuyaw? Gagawin niya ang lahat para makapasok. Hindi rin siya kayang pigilan ni So. Hindi po alam ng inyong lingkod na naririto pala ang kamahalan. Sana po ay inyong patawarin. Wala akong masabi kaya inirapan ko na lang siya. Nagkukunwari pa rin. Nasa tabi ko ang prinsipe. At sa kanyang malumanay na mga mata, bumalatay ang hindi may tatagong pagkadiri. Yamang alam mo ang iyong kasalanan. Umalis ka na. Ngayon ko lang nakita ang prinsipe na ganito. Akala ko pa naman ay isa siyang maginoo at mabait na binata.
Hindi ko inaasahan na mayroon din pala siyang ganito ka-autoritatibong panig. Tila natakot si Lin Yuyao. Agad na namula ang kanyang mga mata. At tila iiyak na anumang sandali. Natakot akong baka lamambat ang puso ng 3 binata sa tabi ko. Kaya dali-dali akong nagsalita. Tingnan mo, namumula na ang mukha ni ate. Mama Su, dalhin mo na siya para magayos. Naintindihan agad ni Mama Su. Agad siyang lumapit at hinawakan ang braso ni Lin Yuyao. Mukhang medyo diniinan niya ang pagkakahawak. Muntik nang mapasigaw sa sakit si Lin Yuyao. Hindi siya makapapayag, kaya ilang beses niyang tiningnan ang Crown Prince. Tila nakita niya talaga ang galit sa mukha nito. Kaya naman labag sa kalooban niyang sumama kay Mama Su paalis. Nang makaalis si Lin Yuyao, naging tahimik muli ang silid. Bigla akong tiningnan ng Crown Prince. Kapatid mo ba talaga siya? Tunay na kapatid. Tumango ako, medyo naguguluhan. Hindi kayo magkaugali. Napasimangot siya. Ang pagiging maarte niya, nakakainis. Natigilan ako. Hindi ko talaga napansin noon na magaling palang kumilatis ng ugali ng tao ang mahal na prinsipe. Pero sa nakikita kong reaksyon niya, ang pangarap ni Lin Yuyao na maging empress ay siguradong gumuho na. Mabilis na natapos ang paggawa ng Asmendas cake. Kahit na ang karamihan sa proseso ay ang imperial chef pa rin ang gumawa. Pero hindi nito naapektuhan ang nag-uumapaw na kumpiyansa ni Eleven ngayon. Dadalhin ko ito kay inang consort. Siguradong pupurihin niya ako. Hindi ako umimik. Tiningnan ko na lang siya ng may awa. Kung pupurihin ka ba ni Consort Sian? Hindi ko alam. Pero sa mga susunod na araw, malamang ay hindi ka na makakakain ng matamis. Si Consort Sian kasi, ay yung tipikal na magulang na umaasang maging matagumpay ang anak. Masyadong mataas ang inaasahan niya kay Eleven. Kaya naman sobrang higpit ng pagdidisiplina niya. Sa totoo lang, hindi lang siya. Sa lahat ng mga prinsipe, maliban sa ika-7 prinsipe na maagang namatay ang ina, ang lahat ng iba pang mga consort, ay may malaking inaasahan para sa kanilang mga anak. Minsan, iniisip ko, na itakda na ang Crown Prince. Ano pa ba ang pinag-aawayan nila? Hindi ba mas mabuti kung mananahimik na lang sila? Sa huli, mga prinsipe pa rin sila. Kapag ginawaran sila ng titulong hari, mabubuhay pa rin sila sa karangyan at yaman habang buhay. Pero kalaunan, nalaman ko, nasa palasyong ito, ako lang pala ang walang ginagawa. Noong 16 na taong gulang ang Crown Prince, pumili ang reyna ng isang Crown Princess para sa kanya. Ang nag-iisang anak na babae ng dakilang general, na may hawak sa 300,000 sundalo sa hilagang kanluran. Ang kasalang ito, sa madaling salita, ay para makuha ang kapangyarihang militar. Isang gabi bago ang kasal, ang Crown Prince, na amoy alak, ay pumasok sa aking palasyo. Anong maganda sa pagiging Crown Prince? Kailangang pakasalan ng isang babaeng hindi pa man lang nakikita. Alam kong naglalabas lang siya ng sama ng loob. Kahit sino naman ay ganoon din ang mararamdaman. Siyempre, iba ako. Bata pa ako noong ikinasal kami ng matandang emperador. Hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng kasal. Pinagsilbihan ko siya ng isang tasa ng tsaa. At umupo sa tabi niya. Kasama ng posisyon ang mabigat na responsibilidad. Ginagawa lang ng reyna kung ano ang makabubuti para sa iyo. Alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa ni Inang Reyna. Habang tinitingnan niya ang mga dahon ng tsaa na umiikot sa tasa. Mababa ang kanyang boses. Pero hindi niya alam, na sa totoo lang, ayaw kong maging emperador. Nagulat ako, dali-dali akong tumingin sa paligid. Mabuti na lang, bago siya dumating. Pinaalis na niya ang lahat. Ang mga salitang iyon ay isang pagtataksil. Kung may makarinig, katapusan na niya. Ikaw ang lehitimong anak ng Imperatress. Ipinanganak ka para sa posisyong ito. At dahil uupuan mo rin lang ito, kailangan mong maging matatag. Ako ay 12 taong gulang na ngayon. 7 taon na akong naninirahan sa palasyo. Lubos kong nauunawaan ang karumihan sa sentro ng kapangyarihang ito. Kung ako ang papipiliin kung sinong prinsipe ang magiging emperador, ang Crown Prince ang pipiliin ko. Siya ay magiging isang mabuting emperador. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan ng Crown Prince. Bago siya umalis, tinanong niya ako kung siya na raw ang uupo sa tronong iyon. At may kakayahan na siyang palayain ako mula sa palasyo. Gugustuhin ko raw bang umalis? Natigilan ako. Pagkalipas ng ilang sandali, saka ko lamang narinig ang sarili kong boses. Hindi sa naghahangad ako ng yaman at karangyan, kundi dahil ang mga taong kilala ko, ay naririto lahat sa loob ng palasyong ito. Kapag umalis ako, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Dumalo rin ako sa engranding kasal ng Crown Prince. Bilang babaeng may pinakamataas na ranggo sa palasyo, nakaupo ako sa tabi ng emperador. Ang Crown Princess ay isang dalagang may matikas na tindig. Bawat kilos niya ay puno ng karangalan at kumpiyansa. Karapat-dapat siyang tawaging anak ng dakilang general. Naisip ko, noong nasa Northwest pa siya, tiyak na namuhay siyang malaya at walang inaalala.
Ngayong nakapasok na siya sa kulungang ito na palasyo, hindi kaya siya makaramdam ng pagkasakal. Nakakainip ang piging, kaya maaga akong umalis. Agad namang sumunod ang 9 na taong gulang na si ika-11, Lola Emperatrice. Kapag naikasal na si Kuya Crown Prince, makikipaglaro pa rin po ba siya sa atin? Tiningnan ko ang kanyang mga matang puno ng pag-asa. Nilunok ko na lamang pabalik ang sagot na, malamang ay hindi na. Opo. Palagi siyang magiging Kuya Crown Prince mo. Akala ko ang engranding kasalan na ito ay magiging maayos sa ilalim ng pamamahala ng Emperatrice. Pero hinding-hindi ko inaasahan na kinaumagahan ay may kakalat na balita. Kagabi raw ay magkasamang natulog ang Crown Prince at si Lin Yuyao. Pero hinding-hindi ko inaasahan na kinaumagahan ay may kakalat na balita. Kagabi raw ay magkasamang natulog ang Crown Prince at si Lin Yuyao. Ngayon, si Lin Yuyao ay itinalaga ng side consort ng Crown Prince. Sa sobrang gulat, hindi ako nakaimik. Sa tagal naming hindi nagkita, halos nakalimutan ko nang mayroon pa pala akong ate na nangangarap maging Emperatrice. Imbestigahan mong maigi kung ano ba talaga ang nangyari sa pagkakakilala ko sa Crown Prince. Hinding-hindi siya magkakagusto sa isang babaeng tulad ni Lin Yuyao. Siguradong may kalokohan dito. Gaya ng inaasahan, mabilis na nagbalik si Sun na may dalang balita. Lasing na lasing daw kagabi ang Crown Prince. Hindi raw malaman kung paano pero nagkamali siya ng pinasukang kwarto. Nasa loob daw ng kwarto si Lin Yuyao na nadumihan ng damit. At kasalukuyang nagpapalit, matagal namang naghintay ang Crown Princess sa nobyo. Kaya nagpahanap na siya. At ang resulta, nakita nila na magkasama sa iisang kama ang Crown Prince at si Lin Yuyao. Ayon kay Lin Yuyao, bigla na lang daw siyang sinunggaban at niyakap ng Crown Prince. Sa huli, para maprotektahan ang dangal ng Crown Prince, ang Emperatrice na mismo ang nagdesisyon na kunin niya si Lin Yuyao. Pagkatapos kong marinig iyon, parang gusto ko na lang pumalakpak. Ang mga mumurahing panlilinlang ni Lin Yuyao. Kahit ako ay kayang-kaya kong mahalata, paano namang hindi ito mahahalata ng Emperatrice? Kaya lang, para sa kapakanan ng lahat, sinikmura na lang niya ang kahihiyang ito. Naalala ko tuloy noong nasa piging ang Crown Princess na may takip na belo sa ulo. Kahit hindi ko nakita ang kanyang itsura, pero sigurado akong isa siyang magandang dalaga. Bigla akong nakaramdam ng awa para sa kanya. Sa gabi ng kanilang kasal, ang groom ay nasa kama ng ibang babae. Pero hindi rin nagtagal ang awa na naramdaman ko. Pagkatapos ng almusal, dinala ng Crown Prince ang kanyang Crown Princess para bumisita at magbigay galang sa aking palasyo. Ito ang unang beses na nakita ko si Crown Princess Xiao Yangxi. Ibang-iba siya sa mga karaniwang maharlikang dalaga. Tila hindi siya naapektuhan nang nangyari kay Lin Yuyao. Matatag siyang nakatayo sa tabi ng Crown Prince. May maningning na ngiti sa kanyang mga labi. At buong lakas akong tinawag. Mahal na Lola, inutusan ko si Suma na ibigay sa kanya ang inihanda kong palamuti sa buhok. Pagkatapos nilang magbigay galang, dapat sana ay umalis na sila. Pero sinabi ng Crown Prince, matagal na po tayong hindi nagkita, mahal na Lola. Nais ko po sanang manatili rito sa inyong palasyo para mananghalian. Medyo nagtaka ako, nagkita lang tayo noong isang araw. Pero alam kong mayroon siyang ibang plano. Kaya inutusan ko na si Sun na maghanda. Pinaalis muna ng Crown Prince si Xiao Yangxi. At mahinang bamantong hininga, may nagawa po akong pagkakamali kagabi. Tinitigan ko siya at hinintay na magpatuloy sa pagsasalita. Wala po talaga akong maalala. Nang magising na lang ako, nalaman kong nawalan ng kislap ang mga mata ng Crown Prince. Talagang malaki ang naging epekto sa kanya ng pangyayaring ito. Kinuha ko ang paboritong ubas ng Crown Prince. Alam kong hindi mo kasalanan. At tumalsik ang katas nito sa kanyang marangyang kasuotan. Sinagot niya ako ng 2 salita, na magpapaapi kay Lin Yuyao. Lumipas ang mga araw, ang ika-4 na prinsipe, at ang ika-7 prinsipe ay nagsimula ng dumalo sa korte. Ang mga pagkakataong nakikita ko sila, ay mabilang lang sa daliri. Tanging si ika-11 lang ang paminsan-minsang dumadalaw. Sa halip, ang Crown Princess na si Xiao Yangxi, ang madalas na sama-sama sa akin, para mamasyal sa hardin ng palasyo at pagmasdan ang mga bulaklak. Paminsan-minsan, nakakasalubong namin ang sarkastikang si Lin Yuyao. Pero diretso lang namin siyang binabalewala, kapag masyado nang nagpapapansin si Lin Yuyao. Ipinapakulong ko siya, nang papalapit na ang bagong taon. May magandang balitang kumalat mula sa Eastern Palace. Buntis ang Crown Princess. Tuwang-tuwa ang emperador at ang emperatrice. Nagpasya silang magdaos ng malaking selosalo sa palasyo ngayong bisperas ng bagong taon. Selosalo na naman sa palasyo. Kailangan ko na namang humarap bilang ang matandang ninuno. Marahil sa selosalo lang sa palasyo. Kung makikita ang lahat ng mga prinsipe,
Nang makita ko silang muli, pakiramdam ko'y pamilyar sila pero kasabay nito'y mga estranghero. Tila mas naging mahinahon ang Crown Prince, yung binatang tumakbo sa aking palasyo, na umiiyak dahil ayaw niyang magpakasal. Mukhang tuluyan nang ang nagbinata. Sa mga mukha ng ika-4 at ika-5 prinsipe, may bahid na ng pag-aalala at ambisyon. Ang ika-7 prinsipe ay tahimik pa rin gaya ng dati. Ang pinakamalaki ang ipinagbago ay si ika-10. Wala nang ngiti sa kanyang mukha. 9 na taong gulang pa lamang siya. Ngunit pinipilit niyang umasta na parang matanda. Maging ang paborito niyang cake. Hinawakan niya lang ito para tingnan sandali. At ibinalik din kaagad. Sa aking alaala, ang mga kabataang iyon ay pawang masasaya. Ngunit ngayon, nagbago na silang lahat. Ang lugar na ito, ang palasyo, tila talagang kayang baguhin ng isang tao. Hindi ko gusto ang mga formal at nakakasapal na okasyong tulad nito. Ilang subaw lang ang kinain ko at nagdahilan na para umalis. Sa pagkakataong ito, hindi sumunod si Shihi. Sa halip, ang ika-7 prinsipe ang sumunod sa akin. Lasing na po kayo, kamahalan. Umiling siya, at may nag-aalab na mga matang tinanong ako pabalik. Ang inang Reyna ba ang lasing? Pilit akong ngumiti at inayos ang aking manggas. Umiling din ako. Hindi na kami muling nagsalita. Sinamahan niya ako sa paglalakad ng ilang sandali, habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin ng palasyo na nababalutan ng nyebe. Huminto ako sa paglalakad. Ika-7 prinsipe, mayroon po ba kayong nais sabihin? Hindi mapayapa ang gabing ito. Ihahatid ko po ang inang Reyna pabalik sa palasyo. Nanginag ang daliri kong nakatago sa loob ng aking manggas. Kung gayon, may magaganap na kaguluhan sa palasyo ngayong gabi. Ang ika-7 prinsipe, nang walang anumang pag-aalinlangan, ay ipinagtapat sa akin ang lihim na ito. Tila pinal na ang lahat. Kasabwat ka ba rito? Hindi. Kung hindi ang ika-7, siguradong hindi rin ang prinsipeng tagapagmana. Mas lalong imposible. Hindi na ako nagtanong pa. Ang mga bagay na ito ay hindi ko dapat pakialaman. At wala rin akong magagawa. Ngunit hindi ko maiwasang mag-alala para sa prinsipeng tagapagmana. At sa kanyang asawa. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakakatakot ang katahimikan dito sa aking palasyo ng Yian. Ngunit sa labas ay nagliliyab ang kalangitan. Bago pa man sumikat ang araw, nakaupo na ako sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ang kalangitan na nagliliwanag dahil sa apoy. Naninikip ang dibdib ko sa kaba. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakaupo. Namamanhid na ang mga binti ko. Pumasok si So habang tulak ang pinto, dala ang palanggana ng tubig na panghilamos. Nang makita niyang gising na ako, labis siyang nagulat. Kamahalan, magdamag po ba kayong nakaupo? Tumango ako. Ano po ang nangyari? Tinulungan muna ako ni So na mag-ayos bago siya nagsalita. Kagabi, pumanaw na po ang prinsesa. Ang gintong palamuti sa aking kamay. Biglang nahulog sa sahig. Nabasag ang ilang hiyas nito. Paano nangyari iyon? Kagabi, nag-alsa ang ika-4 na prinsipe. Maraming namatay sa palasyo. Ang prinsesa, siya, sinalo niya ang saksak na para sana sa prinsipe. Agad siyang binawian ng buhay. Hindi ko napigil ang hawakan ang kamay ni So. Paano ang prinsipe? Ang iba pa. Umiling si So at ay nalalayan akong maupo. Naparusahan na ba ang ika-4 na prinsipe? Saan siya kumuha ng mga sundalo? Nagpaikot-ikot ang maraming tanong sa isipan ko. Hawak ng ika-4 na prinsipe ang sagisag na tigre para pakilyusin ang mga gwardya ng lungsod. Ang sagisag na tigre, iyon ang ibinigay ng emperador noong kasal ng prinsipe. Mismong ipinagkaloob sa kanya. Ngayon ay nasa kamay na ito ng ika-4 na prinsipe. Nangangahulugang may tao ang ika-4 na prinsipe sa loob ng palasyo ng prinsipe. Sino ang naglabas ng sagisag na tigre? Si Concubinalin. Sa ikatlong araw pagkamatay ng prinsesa, napakalakas ng buhos ng nyebe. Sinuong ko ang malamig na hangin at nagpunta sa palasyo ng prinsipe. Ikinulong si Lin Yuyao. Nang buksan ng yunuko ang pinto, sumugod siya palabas na parang isang baliw. Ako ang prinsesa. Ako ang emperatris. Pinagmasdan ko ang kanyang itsurang parang nababaliw. Sa malamig na boses, inutusan ko ang mga tagapagsilbi sa palasyo na dakpin siya. Lumapit ako sa kanya at yumuko. Hinawakan ko ng mariin ang kanyang baba. Pinilit ko siyang tumingin sa aking mga mata. Alam kong hindi ka baliw. Ang isang taong tulad ni Lin Yuyao ay hindi ganoon karupok. Nagbabaliw-baliwan. Gusto mo lang naman na mabuhay pa. Gaya ng inaasahan, nang marinig niya ang sinabi ko. Agad nanlamig ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Bakit? Ikaw na isang anak sa labas na dati ay nasa ilalim lang ng aking mga paa. Ang siyang magiging emperatris. Ang tadhana na magdala ng kasaganaan sa emperador ay dapat na sa akin.
Gaya pa rin siya ng dati, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Gumamit ka ng mga paraan upang mapakasalan ng prinsipe. Iyon na sana ang pinakamaganda mong hantungan. Pero hindi ka nakontento, nakipagsabuatan sa ika-4 na prinsipe. Walang panahon ng prinsipe para sa iyo. Pero ako, marami akong oras. Inutusan ko ang mga tauhan na itayo si Lin Yuyao. Dinala siya diretso sa labas ng palasyo. Huminto lamang ang karwahe nang makarating kami sa mansyon ng pamilyang Lin. Habang pinagmamasdan ang tahanang matagal ko nang hindi nakikita sa aking alaala. Hindi ko mapigil ang mapang-isi ng malamig. Narinig ng aking ama ang ingay at tumakbo palabas. Nang makita ang mga sundalo sa likuran ko, biglang nagbago ang kanyang mukha. Narinig ng aking ama ang ingay at tumakbo palabas. Nang makita ang mga sundalo sa likuran ko, biglang nagbago ang kanyang mukha. Muli akong napangisi ng malamig. Tiningnan ko siya, at sinabi ko ng salita por salita. Si Lin Yuyao ay nakipagsabuatan sa ika-4 na prinsipe, upang nakawin ang selyo ng tigre, na may layuning mag-aklas. Ang krimen ay dapat parusahan ng pagpuksa sa 9 na henerasyon ng pamilya. Matagal na akong naisama sa talaan ng maharlikang pamilya. Kaya naman ang 9 na henerasyon ng pamilyang Lin ay natural na hindi ako kasama. Agad na namutla ang mukha ng aking ama. Sumugod siya sa akin at hinawakan ang damit ko. Nanginginig na sumigaw, "Wan Yi, pakiusapan mo ang emperador. Iligtas mo si ama. Kasalanan lahat ito ni Lin Yuyao. Walang kinalaman si ama dito." Tiningnan ko ng mapang-uyam ang makasariling lalaking ito. At tinulak ang kanyang kamay. "Aking mabuting ama. Ang pabor na ito ay ako mismo ang humiling mula sa emperador. Dahil sa akin, ang emperador, ay ipapatapon lamang sana ang pamilya Lin. Ngunit nagpasa ako ng ulat. Hinihiling na ipataw ang kamatayan sa buong pamilya Lin. Napakatapang ni Lin Yuyao. Paano namang hindi sangkot sa likod nito ang mabuti, kung ama?" Nakatanggap ng utos ang mga sundalo. At sabay-sabay na pumasok sa mansyon ng mga Lin. Tinitigan ko ang dahan-daang pagsara ng malaking pinto ng mansyon ng mga Lin. At ipinikit ang aking mga mata. Ang naririnig ko lang ay walang katapusang paghihinagpis at pag-iyak. Bakit kailangang umabot sa ganito? Isang hindi inaasahang boses ng lalaki ang narinig ko. Idinilat ko ang aking mga mata. Ito ang ika-7 prinsipe. Nakatitig siya sa malaking pinto ng mansyon ng mga Lin. Hindi ko mabasa ang emosyon sa kanyang mga mata. Ibinaling ko ang aking tingin at malamig na sinabi, "Hindi mo maiintindihan. Siguro ako lang mismo ang nakakaintindi. Naghihiganti lang ako para sa batang babae na ilang taon na ang nakalipas. Ay muntik nang mamatay sa gutom sa mansyon ng mga Lin." Matapos silibing ang prinsesa, pinuntahan ko ang prinsipe. Mukha siyang pagod na pagod at nangangayayat. Nang makita ko, bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi. "Dumating ka." Inilabas ko ang Asmendas cake na ginawa ko kaninang umaga. Mula sa lalagyan ng pagkain at inilagay sa kanyang harapan. "Tikman mo." Iniunat niya ang kanyang kamay. Kumuha ng isang piraso at dahan-daang kinain. Habang kumakain, kusa nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang babaeng iyon na puno ng sigla. Sadya pang pumunta sa akin noon para matutunan kung paano gumawa ng Asmendas cake. Para lang gawin para sa prinsipe ng korona. Sayang at nang nasa rurok na ng kanilang pag-iibigan ay pinaghiwalay na sila ng kamatayan. Wala na ang prinsesa ng korona. Ang kalusugan ng prinsipe ng korona ay palubha ng palubha sa bawat araw. At sa korte, palagi na siyang nagkakamali. Tila ito mismo ang gusto ng ilang mga tao. Wala na ang ika-4 na prinsipe. At ang prinsipe ng korona ay hindi na nagpupursigi. Nagsimula ng bumuo ng mga paksayon sa korte ang ika-5 prinsipe. Pinakikinggan ko ang mga balitang dala ni So. Napabuntong hininga na lang ako. Bigla kong kinuha ang pagkain ng isda sa aking kamay. At isinaboy lahat sa lawa. Habang pinagmamasdan ang mga mamahaling isdang koy, na naguunahan sa pagkain, lalong tumindi ang pagkabagabag sa aking puso. Ang mga araw sa harem ay lalong naging malungkot. Kahit ang prinsipe ng korona at ang ika-7 prinsipe, ay hindi na muling tumuntong sa aking palasyo ng Hien. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng aking pagdadalaga. Dahil sa aking katayuan, hindi ito maaaring ipagdiwang ng Engrandi. Sinabi ng emperador na magdaos na lang ng isang simpleng salo-salo ng pamilya. Para lang magkasama-sama ang lahat. Mas kaunti ang mga tao sa salo-salo kaysa noong huli. Kakaunti lang naman talaga ang mga anak na lalaki ng emperador. Ngayon, ang natitira na lang ay ang prinsipe ng korona, ang ika-5 prinsipe, at ang ika-7 prinsipe. Ang labanang ito para sa kapangyarihan ng trono, ay tila nagtapos na noong umalis si Shihi sa palasyo. Ngunit hindi ko inaasahan. Nakusang si Suko ang prinsipe ng korona. Natapos ang salo-salo ng pamilya. Nakaalis na ang lahat, ngunit ang prinsipe ng korona ay bumalik. Nakaalis na ang lahat, ngunit ang prinsipe ng korona ay bumalik.
Walang sigla siyang umupo sa ilalim ng matandang puno sa aking hardin. Nagbubuntong hininga, ang tindi ng amoy ng alak sa kanya. Sabihin mo nga, itong kapangyarihan ng trono. Ganoon ba talaga ito kahalaga? Mahalaga na aabot sa punto na magiging magkaaway ang magkapatid, na magpapatayan ang sariling laman at dugo. Ayokong makita ang ganoong sitwasyon. Alam ko, mahal na mahal niya ang lahat ng kanyang mga nakababatang kapatid. Ngunit ang mga nakababatang kapatid na kasama niyang lumaki, ay isa-isang naging kaaway. Masakit iyon para sa kanya. Kinabukasan, kumalat ang balita na ang Crown Prince mismo ang humiling na maalis sa pwesto. Sa korte ng imperyo, hiniling niyang pumunta sa Nandi Prefecture para maging vassal yung hari. Sa huli, natupad ang hiling niya at nagpunta siya sa Nandi Prefecture. Naging hari ng Nan. Walang tagapagmana sa trono ang korte. Sunod-sunod na nagsumite ng petisyon ang mga ministro. Humihiling na gawing Crown Prince ang ikalimang prinsipe. Ngunit patuloy na hindi naglabas ng utos ang emperador. Makalipas ang kalahating buwan, ang utos ng imperyo para sa pagtatalaga ng tagapagmana ay ipinahayag sa buong kaharian. Ngunit ang napiling tagapagmana ay ikinagulat ng lahat. Ang ikapitong prinsipe, may isang ministrong bumanggit sa hula ng tagapayo ng estado. Ngunit direktang pinagalitan ng emperador. Ang anak ng langit ng dakilang Chu ay maaari ring magdala ng biyaya sa Timog Kanluran. Ang ikalimang prinsipe ay ginawaran ng titulong hari ng Ziping, at agad na nagtungo sa kanyang nasasakupan. Ang labanang ito para sa kapangyarihan sa imperyo ay tuluyan ng nagwakas. Ang pinakamalaking nagwagi, ay ang inaakalang pinaka-imposibleng manalo, ang ikapitong prinsipe. Muli akong nagpunta sa silid-aralan ng palasyo. Naaalala ko pa noong unang beses akong tumapak dito. Ang pagiging magalang at mapagmahal sa isa't isa ng mga kabataang iyon. Para bang kahapon lang nangyari ang lahat, nagbabalik tanaw ang Empress Dowager sa nakaraan. Laging bigla na lang sumusulpot sa likuran ko ang ikapitong prinsipe. Lumingon ako para tingnan siya. Ganoon pa rin ang itsura niya. Pero mayroon ding kaunting ipinagbago. Binabati kita. Binabati ko siya sa pagsira sa tinatawag na tadhana. Magalang siyang nagpasalamat. Naglakad siya papunta sa dati niyang upuan sa klase at naupo. Talagang nagtataka ako kung ano ang ginawa niya. Para piliin siya ni amang emperador. Umupo ako sa upuan sa tabi niya. Dati, iyon ang pwesto ko. Gusto mong malaman kung bakit ako nanalo. Nagsalita siya bago pa man ako makapagsalita. Bahagya akong tumango. Si General Xiao ay tauhan ko. At matagal nang nasa ilalim ng aking kontrol ang Southwest Commandery. Medyo nagulat ako. Talagang ang napakalihim niya. Marahil, mula pa noong gabi ng rebelyon ng ika-4 na prinsipe. Dapat ko nang nalaman. Hindi siya basta-bastang isang itinakwil na anak ng emperador na walang kapangyarihan. Kung hindi lang dahil kontrolado niya ang lahat. Nang matapos na ang lahat ng kaguluhan, siya ang naging bagong emperador. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, naglaan siya ng oras para tanungin ako. Ngayon na ako na ang emperador. Kung gusto mong umalis ng palasyo, matutulungan kita. Ganyan din ang itinanong sa akin noon ng Crown Prince. Ngayon, ang dating walang ginagawang prinsipe na iyon, ay malamang na nagpapakasaya sa Southland Commandery. At ngayon, ang bagong emperador ay nagtatanong sa akin ng parehong katanungan. Nanahimik ako. Kung noon ito, tiyak na ituturing ko ang palasyo bilang aking tahanan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pero ngayon, wala na ang mga pamilyar na tao sa palasyo. Tila nabawasan na rin ang saysay ng lahat. Matagal akong nag-isip ngunit wala akong maisip na magandang lugar na pupuntahan. Kaya ibinalik ko sa kanya ang tanong. Saan naman ako pupunta? Natigilan siya. Tila hindi niya inaasahan na itatanong ko iyon sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya. Maganda at masagana ang panahon sa Southwest ngayong taon. At maraming mga bagong at kakaibang bagay ang lumitaw doon. Bakit hindi ka pumunta doon para tingnan? Nag-isip ako sandali, at tumango. Sige, doon na lang ako pupunta. Sa araw ng aking pag-alis, marangyang umalis ang aking karwahe. Pagdating sa labas ng lungsod, bigla itong huminto. Inangat ko ang kurtina. Ang bumungad sa akin ay ang emperador na nakasuot ng simpleng damit. Anong ginagawa mo at sumusunod ka sa akin? Ako'y mag-iinspeksyon sa Southwest at sasamahan na rin ang Empress Dowager sa kanyang paglalakbay, model. Tumatagos ang sinag ng araw sa mga anino ng puno at dumadapo sa kanya. Napakabait ng kanyang ngiti. Ito ang unang beses na nakita ko siyang tumawa ng ganito. Kasaya, tila naging mas maliwanag din ang daan sa hinaharap. Ang paglalakbay sa Timog Kanluran. Marahil ay magiging isang kawili-wiling paglalakbay ito. Mula noong magkaisip ako, alam kong hindi ako gusto ng aking ina. Dahil sa isang sinabi ng tagapayo ng kaharian, na ang aking tadhana ay natatangi at magdadala ng biyaya sa Timog Kanluran.
Dahil doon, nawalan ako ng karapatang makipag-agawan para sa trono. At ang aking ina, ay nawalan din ng pagkakataong maging pinakamarangal na babae sa Great Chu. Noong 5 taong gulang ako, nagpatiwakal ang aking ina. Nawasak ang kanyang pangarap, wala na rin siyang dahilan para mabuhay. Wala akong naramdamang kahit kititing na sakit sa puso ko. Para bang isa lang siyang estranghero. Ipinasa ako sa pangangalaga ng Imperatrice. Mayroon siyang sariling anak na lalaki. Kaya pakitang tao lang ang pakikitungo niya sa akin. Noong 8 taong gulang ako, narinig kong nagpakasal sa isang bagong Imperatrice ang aking lolo emperador. 5 taong gulang pa lamang. Isang 5 taong gulang na anak mula sa isang ordinaryong pamilya. Ngunit natupad niya ang pangarap na hindi kailanman naabot ng aking ina sa buong buhay niya. Noong unang beses kong makita ang munting lola Imperatrice, payat siya na parang isang kuting, hindi gaanong maganda. Alaunan, pumasok siya sa silid-aralan ng imperyo para mag-aral. At umupo siya mismo sa tabi ko. Palagi siyang inaantok sa klase. Pero hindi siya magawang parusahan ng guro. Bigla kong naisip na ang kapangyarihan at katayuan sa kaharian ay isang napakagandang bagay. Naging magkaklase kami sa silid-aralan ng imperyo sa loob ng 3 taon. Hanggang sa pumanaw ang lolo emperador. Naging Imperatrice byuda siya, at hindi na siya bumalik. Minsan, nagkasalubong kami sa hardin ng imperyo. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng Osmundas. Ang bilugan niyang mukha ay parang isang siopaw. Ibang-iba na siya sa munting kuting 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako sa kanya. At tumayo sa kanyang tabi. Kalaunan, sa kanyang palasyo. Nakita ko ang kanyang tunay na nakatatandang kapatid. Iyon ang unang pagkakataon, na nakita ko ang kanyang katusuhan. Sa ilang salita lang ay naitaboy niya ang kinaiinisan niyang kapatid. Nagpadala ako ng mga tauhan para imbestigahan siya. Isa rin pala siyang pasang nangangagat. Pinanood ko siyang magdala ng mga tao para salakayin ang sarili niyang tahanan. Habang pinagmamasdan ang mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha, tahimik akong napangiti. Marahil, ito ang tunay na siya. Tinanong ko siya kung sinong prinsipe ang mas gusto niya. Kahit na alam ko na ang sagot, ngunit nang marinig ko ang pangalan ng prinsipe tagapagmana mula sa kanya, hindi ko pa rin mapigil ang mainis. Ang trono na ito ay mapupunta lang sa akin sa huli. Sa loob ng maraming taon ng paghahanda, hindi ako ganoon kaina tulad ng ipinapakita ko sa labas. Si General Xiao ay tauhan ko. Ang Timog Kanluran ay teritoryo ko na mula pa noong ako'y isinilang. Dapat ko talagang pasalamatan ang tagapayo ng kaharian sa kanyang hula. Binigyan niya ako ng pagkakataong palihim na mag-ipon ng kapangyarihan. Ganito ako kalakas, pero pinili pa rin niya ang prinsipe tagapagmana. Wala talaga siyang husay sa pagkilatis. Nang inakala ng lahat na tapos na ang lahat, pinuntahan ko ang amang emperador. Ipinilit ko sa kanya na gawin akong prinsipe tagapagmana. Sa una, tumanggi siya. Ngunit matapos timbangin ang mga bagay sa pagitan namin ng aking ika-5 kapatid, ako pa rin ang pinili niya. Mabuti na lang at matalino siyang tao. Nang matapos na ang lahat, inaamin kong may kasama iyong pagyayabang. Gusto ko lang malaman niya na nagkamali siya ng pagtansya. Ngunit tila wala siyang pakialam sa aking tagumpay. Walang gana lang siyang nagsabing, binabati kita. Lumaki siya sa loob ng palasyong ito. Alam na alam niya ang mga pasikot-sikot dito. Bigla kong naisip, hindi maganda na lumaki siya sa palasyong ito. Nawala na ang lamang sa kanya. Tinanong ko siya kung gusto niyang umalis sa palasyo. Bata pa siya, hindi niya dapat sayangin ang buong buhay niya sa palasyong ito. Akala ko'y hahanapin niya ang aking panganay na kapatid. Hindi ko inaasahan na titingin siya sa akin at magtatanong kung saan siya maaaring pumunta. Hindi ko napigil ang sabihin sa kanya na pumunta sa Timog Kanluran. Nagsisi ako agad pagkatapos kong sabihin iyon. Hindi ko sinasadyang nasabi na pumunta siya sa Timog Kanluran. Nagsisi ako agad pagkatapos kong sabihin iyon. Kung hindi siya pumayag, mapapahiya ako. Hindi ko inasahan na papayag siya nang walang pag-aalinlangan. Nakaramdam ako ng kaunting saya sa aking puso. Ngunit hindi ko ito ipinakita. Nag-isip ako ng hindi mabilang na paraan para sa kanyang marahas na pagkamatay sa labas ng palasyo. Sa huli, naramdaman kong hindi tama ang lahat ng iyon. Isang taong puno ng buhay. Hindi ko pala kayang saktan. Bigla kong naisip, kung makarating siya sa Timog Kanluran, ano kaya ang gagawin niya? Sino-sino kaya ang makikilala niya? Sa kaiisip, nabagabag ako at hindi nakatulog buong gabi. Maraming beses na akong nakapunta sa Timog Kanluran. Pero pakiramdam ko kapag kasama ko siya, baka maging mas masaya. Noong araw ng kanyang pag-alis, nag-iwan ako ng maraming pinagkakatiwalaang tauhan para protektahan siya. Habang papalayo ng papalayo ang karwaheng pabalik, naramdaman kong parang may kulang sa aking puso. Ang malamig na palasyong iyon, parang tuluyan nang nawalan ng init. Nagulat ang aking mga lihim na bantay, na may isang karwaheng humahabol sa likuran.
Inisip kong mga asesino iyon. Inisip ko ring mga magnanakaw. Pero hindi ko kailanman inasahan na siya pala iyon. Sumilip siya mula sa karwahe na may ngiti sa kanyang mukha. Nagsawa na akong mamasyal sa Timog Kanluran. Nakita kong malungkot ka, kaya bumalik ako sa palasyo para samahan ka. Sa sandaling iyon, ang puso kong dati may kulang ay biglang napuno. Maging ang paglalakbay pabalik ay parang naging mainit. Sa mga nakalipas na taon, ang mga pamilyar na tao sa palasyo ay isa-isang umalis. Ang natatanging mayroon pa akong koneksyon, ay tila siya na lamang. Kung isasantabi ang aming mga katayuan, marahil kami ang tinatawag sa mga aklat na magkababata. Dapat ay pamilya kami, isang pamilyang hindi mapaghihiwalay.